So, meron nagpapagawa sa atin ngayon ng e-travel, guys. Busy sana ako pero sabi niya hindi daw talaga sa marunong. So, gagawa ulit tayo ng panibagong guide para na rin makatulong sa ating mga kababayan na uuwi sa Pilipinas. Okay, the same time, ang e-travel po is website. Makita niyo po sa ating screen, e-travel.gov.ph. So, papasok po tayo dito. Kailangan niyo lang i-prepare niyo yung passport, inyong itinerary ticket, inyong email address na makaka-receive ng OTP, tsaka syempre yung inyong personal information sa Pilipinas like contact number. So you can register sa e-travel 3 days before your flight or 72 hours prior to your departure and arrival. So twice po kayong gagawa ng e-travel, sa departure at saka sa arrival. So gagawin po natin si Kabayan, magpa-flight na po siya on a Friday. So pwede natin gawin ngayon. So nasa website natin ng e-travel, no? Kung wala pa kayong account, kailangan nyo lang ditong magpa-rehistro. Pwede rin kayo mag-download ng Egov app, pero mas lagi kong sinasuggest na dito sa website kasi mas mabilis, kasi medyo hindi pa gaanong ano yung Egov. Kumbaga hindi pa siya gaanong updated, so lagi kong sinasuggest dito na lang kayo gumawa mismo sa website. Okay, so e-travel is free. Tandaan nyo po yan. So ang gagawin natin, dito lang tayo sa home, punta lang tayo dito sa click here to sign in. Okay, sa click here to sign in, ang gagawin nyo lang mga kabayan is yung inyong email address. Pero kung wala pa kayong account, create account po kayo direkta. So create account tayo. Okay, lagay lang natin yung email address. Okay, email address. Automatic po makaka-receive tayo dito ng OTP. Okay, then click continue lang tayo. Siyempre, mag-create ka ng password mo. Password mo yung hindi mo nakakalimutan. So, pwede na rin sa pangalan mo lang. So, create tayo ng password base sa kanyang pangalan, no? Okay. From this, you can take a photo or upload file. So, kung meron kayong picture na nakasave sa inyong desktop or sa inyong mobile, pwede nyo kuhanin yun, or hindi lang kaya kung ano yung nasa inyong passport, pwede na rin yun. So kailangan nyo kasing mag-upload dyan. Tapos lahat naman ng information na dito sa personal information is based on your passport. So lagyan na lang po ng buong information nyo. Mahalaga dito merong passport. So kuha mo tayo ng passport, upload lang natin yung passport ni Kabayan. So yan, meron na siya. Siyempre kung ano yung laman ng inyong passport information, lagyan natin dito Philippine passport holder. Yung name, mobile number, pwede sa Pilipinas, pwede rin po sa pwede rin po sa Kuwait. Lagyan natin. Citizenship, Filipino. Country of birth, check again the passport. Okay, pag okay na kayo dito sa personal information, you need to check everything according to your passport. Lahat po, date, passport number, middle name, last name, lahat po. So, double check nyo muna para hindi tayo magkamali. Okay, pagka okay na, direct next na lang po tayo. Dito na tayo sa permanent country of residence. Siyempre yung address natin to, country, siyempre Philippines. Building, state. So kung ano yung address nyo sa Pilipinas. Address niya is Barangay Pipita, Alang-Alang, Leyte. So, Barangay Pipita, Alang-Alang, Leyte. So, Barangay Pipita, Alang-Alang, Leyte. Alang-Alang, Leyte. Okay.
state, Leyte is yung inyong information summary, onboarding summary, okay na lahat dito. Ang gagawin nyo is submit. Okay, so yan na, okay na tayo. Nakapag-submit na tayo or nakapag-create na kayo ng inyong account dito sa eTravel. Yan yung pinakaunang mahalaga. So pag once na meron na kayong account, madali na lang yan. So kagaya ng sinabi ko nga po, you may only register within 72 hours prior to your arrival or departure in the Philippines. Travelers are enjoined to present their eTravel QR code and a flight boarding. So syempre, ang magta-travel sa Gabayan, so dito na tayo gagawa ng ating eTravel registration. So for me, kasi nag-isa lang naman siya, gawin natin, papunta siya ng Pilipinas. So ilagay natin dito is arrival entering the Philippines. Tapos continuous na kaagad to, click travel destination, purpose of travel, ilagay nyo dito always OFW. Type of traveler, ilagay nyo is aircraft passenger. Flight information, you need to check your ticket. Dito ticket tayo magbe-base. Okay, so yan sa ticket na to. So flight information, kung meron kayong connecting flight, make sure to put your connecting flight LASTA, kasi hindi nyo makita yung ticket nyo, yung airline number nyo sa first flight from Kuwait to Abu Dhabi, then Abu Dhabi to Manila. Ang ilagay nyo lagi is Abu Dhabi to Manila, yung inyong connecting flight. Okay, flight information, so name of airlines siya, Etihad Airlines. Flight number, okay, pwede nyo scroll down, makita nyo yung flight number, 424, ayan, kasi connecting na siya eh. Ang ilagay ko dito sa kanya is Abu Dhabi to Manila na. Huwag nyo ilagay yung Kuwait to Abu Dhabi na sample lang yan ha. Huwag nyo ilagay yung Kuwait to Abu Dhabi. Ang ilagay nyo is Abu Dhabi to Manila na. Okay. Tapos country of origin, galing siyang Kuwait, ilagay natin. Airport of origin, ilagay natin dito is Kuwait International Airport. Date of departure, makita natin dyan, August 23, 2024. Nasa inyong mga itinerary ticket yan. So, syempre, ilagay nyo yan. Date of departure is 23. Automatic na yan with transit connecting flight. So, kagaya sinabi ko po, Kuwait to Abu Dhabi, then Abu Dhabi to Manila. Yes, meron siyang connecting flight. Transit siya saan? Sa may Abu Dhabi or United Arab Emirates. Okay. Tapos ilagay natin dito is airport is Abu Dhabi International Airport. Abu Dhabi International Airport. International Airport. Date of transit niya is 24. So, lagay natin dito 24. So, 23 yung departure niya. Transit niya is 24. So, ang baba niya is Terminal 3, correct, sa itinerary. Date of arrival niya is 24 din. So, ilagay natin 24 din. Residence, same as permanent address. Ilagay nyo lang yan dyan. Kung ano yung nilagay sa address nyo, okay lang yan. Okay? Tapos, continue na tayo. Pagka-continue natin, ilagay po natin dito no. No, dito wala naman kayo. Ilagay nyo lang din no. Tapos, mag-next na kayo. Baggage declaration, pwede nyo basahin to, pero bilang isang OFW, kagaya sinabi ko lagi, tayo po ay nagdadala lang ng ating mga personal needs. Hindi naman tayo nagbebenta sa Pilipinas. Alam nyo naman yun kung ano yung mga dapat dalhin at hindi. So, ikindon nyo silang natin to.
Ilagay lang po natin dito, do you have baggage or currency to declare? Wala ka naman. Hindi ka naman nagdala ng sobrang malaking halaga. So, ilagay lang po natin dito is no. Okay, below 18, ito sa family travelers, ilagay lang po natin dito 000. Check-in natin kung ilan yung check-in mo at saka ilan yung hand carry. Usually sa hand carry is 1. Tapos yung check-in mo kung ilang bagahe. Depende yan sa iyong ticket. Okay, so 2. Depende yan sa ticket nyo, ha. Okay na yan. Ilagay na lang natin ito. So next. Signature, pwede mo nang gamitin yung iyong initial lang na name. Marami na akong ginawa nito na initial lang yung ginagamit. Nakakalusot naman. So, lagay mo lang dito A. Okay. Tapos next mo na lang yan. Dito, family members travel direction will also be generated for selected family members. Kung wala kang pamilyang dala, wag ka na mag-add na family. Kung meron, syempre mag-add ka. Tapos, solo flight lang naman si Gabayan. So, next mo na lang to. Yes mo lang yan. Okay, tapos i-double check mo ulit yung final na travel declaration summary. Pag okay na yan lahat, i-submit mo lang po siya. Kasi makita nyo, congratulations, you have successfully submitted your details. So, makikita rin dito kaagad, ito close nyo lang yan, makikita kaagad yung inyong, okay, makita din nyo kaagad inyong QR code. No worries, minsan di na hinihingi ng immigration yan. Kasi pagka kinuha niyo inyong mga passport, automatic nakalagay na yan doon na meron na kayong ginawang e-travel. So, connected na po siya sa inyong mga passport. Kaya sabi nga dito, kindly present your passport to the immigration officer for e-travel registration confirmation and QR code. So, kahit hindi nyo na ipakita, as long as gumawa na kayo ng e-travel o nagpa-register na kayo, makita na po kaagad yan sa inyong mga pasaporte. So, ganun lang po kadali mga kabayan dito sa e-travel. Sana makatulong po ito. Kindly do and share and have a safe flight. Bye bye po and God bless.